Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Like and share now na dahil ito talaga kwentong realidad, and then ito siya, consider it as a letter, pero live na live pong kwento ng ating letter sender, kumbaga, ayan, sa ating guest ngayon. At kung masyado nang mainit na trending ang PBB Gen 11 at ang daming mga, grabe, mga kompetisyon sa mga fanatics ni Fiang, fans ni Kai. Ayan, and sa Big Four, of course, nandyan si Colette ng General Santos City, ang pride of Jensen. Ladies and gentlemen, we have here Miss Sam Madelo, the adoptive aunt of Colette ng PBB Gen 11. At syempre, andito ang pangalan ng poging anak nitong si Madam Miss Sam. Ayan. Anong pangalan natin? Boy? Ano nga pangalan natin, Boy? Ronald Alexander Madelo. Ronald Alexander. Parang Alexander the Great eh. Ayan, sa gitna na yung phone, microphone. Pero syempre, andito ang adoptive aunt. I was thinking na adoptive mother ng ating Colette Pambato ng Jensen. Ayan, but si Miss Sam Madelo ay sister ng adoptive mother ni Colette. Ayan. Tama po ba? Hello po, good afternoon sa inyo. Ayan, welcome sa 107.1 Mags FM. Good afternoon po sa lahat ng nanonood sa Mags News FM. Yes. Nakikinig at the same time, live tayo sa live stream, na papanood din natin sila sa live stream. Ayan, nakikita nyo naman. Kita mo ba, Alexander? Andyan ka, oh. Okay. Anyways, ayan, medyo siya, kinabahan siya, nabigla siya, Okay, anyways, andyan na, pumasok na lahat ng ating mga, dito, ang ating mga Mags University students, pasok-pasok na, like and share na, dahil syempre, mamimigay pa rin po tayo ng sangkatutak na prizes, at sangkatutak talaga na prizes, kasama na yon ang Instant GCash. Okay, back to our special guest. Hi, Ma'am Sam. Hello po. Ayan, Miss Sam, kasi kasagsagan na ng kainitan ng labanan ng Big Four para sa darating na big night. Okay, Miss Sam, pwede bang kwentuhan mo kami? Kasi parang hindi masyadong alam ng karamihan na adopted itong si Colette. Ayan, so akala nila yung mahirap card lang ang dala-dala lang ni Colette. Ayan, pero magtatanong po ako, mga ilang taon na pong kasama mo si Colette? Kilala mo siya as a person? 2012 po ako sa kanila. Since 2012. Yes. Ayan, okay. So, na yun? Mga 12 years din. Tapos sa 12 years na yan, kasama mo si Colette? Yes po. Ayan, okay. Eto kasi paano ba naging adopted si Colette? Ganito po kasi yun. Nung nagkaroon ng reunion doon sa Lanao, pumunta po si husband ko. And then, kasama niya yung mama niya at lola. So, silang tatlo pumunta doon at saka yung mga other relatives. And then, pagdating niya doon sa Lanao, doon sa mismong venue, doon na kilala ni husband ko yung mother ni Colette. So, kinausap siya. And then, kung gusto ba daw niya ng bata, or ganito, may trabaho na ba daw siya, regular na ba daw siya sa work. First time nilang magkita yun doon sa Lanao? Yes po, Ma'am Chin. And then, so yun, tapos, after noon, sabi niya, gusto mo ng bata? Ganon lang kasimple na in-approach niya. Yes, tapos, kasi relative din ng balilola nila ni husband ko yun. Parang pamangkin niya sa pinsan, gano'n. Yung adoptive, yung biological mother ni Colette. Okay, so in-approach. Mag-asawa na ba kayo nun? Hindi pa po. Kasi 23 years old lang si husband mo. That time? Yes. Tapos ikaw, ilang taon ka po nun? Basta wala pa kami. Kasi 2012, kasi 2003 pero magkakilala na kayo? Hindi pa. Ay, hindi pa din. Okay. Kwento niya sa akin yun. Tapos, ayun na. Tapos, in-approach niya yung
kinausap niya kasi yung mama niya, kung lola, kung papayag ba. So parang naawa sila. Kasi apat sila magkapatid, bunso si Colette. Ah, okay. So may mga kapatid si Colette Yes, na nauna. meron. Tapos ito yung sanggol pa si Colette. Mga Oo. ilang taon siya? 4 months old. 4 months pa lang. Nung naisipang ibigay. Alright? So ngayon, 23 years old pa lang yung asawa mo. And then, Yung adoptive father. 23 years old siya noon. So 43 siya ngayon. Ah, yeah. 23 siya that time nung Oo. nakuha niya yung baby. Yes. Na si Colette. Yes. Oh, 4 months old pa lang, just imagine. Sino ba mag-aakala na yung 4 months old na binigay na lang na gusto mo ba ng bata? Ganon. Eh, nasa PBB Gen 11 na, no? At ayun, celebrity na, pinag-uusapan, napapanood. Ayan, pero eto ngayon, ang batang yun, sa 4 months old, sinabi na gusto mo ng bata. By that time, 23 years old pa lang ang adoptive father. Ang pangalan po ay Ronald Madelo po. Ronald Madelo. Okay, so ngayon dala-dala ni Colette ang apelyido ni Sir Ronald Madelo. Ayan. Saan po pala si Sir Ronald today? Nasa work po. Ah, nagtatrabaho kasi gusto ko sana din siyang andito siya, ano. So, ayan, kaya nasa work, so hindi po natin siya makakasama. And I was thinking na baka bigla kasing, kaya ngayon, gusto ko sana Friday, pero baka dalhin kayo ni Kuya dun sa Manila. Actually, flight nila bukas. Ayun na nga, sabi ko nga eh. Kaya nga, sabi ko, hindi ko na paantay ng Friday. Kasi baka wala na akong makakausap. Kasi may flight na. Kasi di ba kailangan present yung mga loved ones ni Colette. Siyempre, si Sir Ronald ang nagpalaki. Hindi pwedeng wala siya doon. Di ba? Kasi siya na yung tinuringan na father. Okay. But anyway, nung binigay, nung biological mother ni si Colette, nandun din ang tatay niya. Wala. Kasi nung binuntis pa daw, pa siya, yung buntis pa yung mother niya kay Colette, bali, iniwan sila. Iniwan na sila. Oh, so apat ang mga anak niya, tapos nung nagsanggol pa lang, nasa sinapupunan pa lang iniwan na. Pero alam niyo po yung whereabouts ng biological father niya? Sabi sa Zamboanga, pero one time nung nandun sa bahay si Colette, nang around, pandemic yata yun, basta 2019 siguro, tumawag siya. Yun lang, first time namin nakita yung father niya. Naka-video call sila. After nun, wala na. Okay. Pero, so wala nang communication Wala talaga. na, hindi na rin siya makontak. Ayan. So kasi napanood ko lang kagabi kasi hindi talaga ako nakakasubaybay ng PBB. Nakikita ko lang talaga siya kasi trending lagi. So dumadaan sa newsfeed, tapos naiintriga ka. Siyempre may taga Jen Santos. Siyempre ano tayo no? Parang all support naman tayo. Jensen yan eh. So Home of the Champions, dagdagan na natin. Ayan, by Colette, ano. Okay, but then again, ito lang ang tanong ko. Parang naging asawa ka po ng adoptive father ni Colette. Bakit niyo po nasabi na yung sister mo ang adoptive mother? Hindi ko sister ni husband. Sister ni husband. So, sister Bali, ni husband. yung nakalakihan niyang parents is magkapatid. Kasi hindi siya kompleto, wala siyang family na kanya. So, hindi natin pwedeng sabihin mother siya, adoptive mother siya. Bali, it makes you now the adoptive mother of Colette. Kasi ikaw na yung asawa ni husband mo. Pero na adoptive father. Pero kasi, doon siya talaga. Under sa kanya. Okay. Pero parang auntie na lang. Auntie na lang din yun. Adoptive aunt. Kasi hindi mo pwedeng maging mother siya, tapos kapatid niya ang father. Hindi, ganun kasi ang setup talaga. Ma'am Chen, nakakalito, no? Nakakalito. Kasi kung tatawagin natin siyang adoptive mother, kapatid siya ng adoptive father eh. So, hindi pwedeng mother and father silang dalawa. Diba? Pero yung sa BC niya, Uh-huh. yung mother niya ang kasi hindi kasi pwede sa kanya. Sa birth certificate niya. Kasi lalaki, so paano nangyari ganun? So, yun ang pag-usapan ng family sa kanya. Kasi So, mother, ang nakalagay doon sa birth certificate niya, pangalan ng sister ng adoptive father niya din. So, father niya nakalagay doon? Hindi. Hindi rin. Okay. Anong pangalan nakalagay doon sa birth certificate? Yan po si Nanette Madelo.
Yan yung mother niya. Ang sa father, Wala. walang nakalagay dun sa father. Ah, okay. So, originally, dun sa sister mo, talagang pina-adapt. Oo. Parang magulo. Kasi, Magulo, no? yung Okay, parang pwedeng nakasubaybay sa PBB, teleserye. parang magulo talaga siya. Kaya, so hindi natin alam paano lumaki si Colette sa piling ng adoptive ano ba tawag natin? Adoptive mother na sister naman ng naging adoptive father na nagpalaki. Ayun, so parang ganon. Pero lumaki si Colette kay Sir Ronald. Kasama sila, isang bahay. Isang bahay, pati yung sister mo. Oo. Ay, yung sister niyo po, may asawa po ba? Bago lang din yung 2018 na nag-asawa. Tapos so... Pero malaki na si Colette. Pero may sarili ng bahay. Doon siya, sila. Kami, nag-separate kami. Kayo naman ang nag-separate. Kasi Ni Sir Ronald. Dati isang compound kami. Dati, isang bahay talaga kami ni Colette. Okay. Nung bagong, pa lang kami, kasal ni husband. Aha. So, kasama ko si Colette. Mga siguro na 8-9 years old, gano'n. Ayan. Siya kasi. Okay. So, di 12 ako sa kanila. So, nang nag-separate na kayo ng bahay, for 9 years nakasama nyo si Colette. Ano lang, bali 2012. And then, kasi compound kami, may bahay kami din na katabi. Aha. Nandun din yung sister mo. Oo. Tapos, Kasi yung bahay na tinerhan nila ngayon ni Colette, bahay yun ng lola nila. Na naging bahay din nila kasi si mother nila noon kasi wala nang asawa din. Patay na yung father nila ni husband. Okay. So, sila talaga ang nandun. So bago nag-PBB Lola, si Colette, ang kasama niya sa bahay ay yung si... Doon siya, pero palipat-lipat ganito. Okay. Minsan Kasi sa isang bahay compound lang. uuwi. Oo, kasi bali, nag-aaral kasi siya sa MSU. So, Ayan, madalas okay. wala siya. I Kasi see. nandoon nag-boarding house nagbo-boarding kasi. house. Okay. Pero pag umuwi, either sa inyo matutulog or sa sister niyo po. Alright. Ganun ang setup. Okay. So, sino ang tinatawag niyang nanay? Ma, ganyan. Si Sister mami niyo. niya, Sister Raya. Ang tawag niya sa inyo po ay? Tita. Tita. Okay. So, yun. Okay, pero papatawag niya sa asawa niyo. Okay. Hindi ang asawa ng adoptive mother niya. Ang gulo lang, no? Grabe. Grabe po ding teleserye talaga. Kung hindi mo napanood yung parang ang gulo, ang daming mga... Oo. Tapos napanood ko kasi doon sa bahay ni Kuya, snapshot lang, parang saglit lang na video na in-interview yung biological mother ni Colette. Na mula sa Lanao pa, nakapasok sa loob ng bahay ni Kuya. Pero hindi ko napanood yung buong interview talaga na nandun siya sa loob ng bahay ni Kuya. That was the first time, the very first time ba na nakita ni Colette ang biological mother niya. First time niya nakita. Sa loob pa talaga ng bahay ni Kuya. Hinahanap ko nga yung clip Pero na yun. actually, alam nila naman ng bahay dito kung gusto nilang makita Pumunta, si Colette. ganyan. Okay, may sariling pamilya na din. I see. Pero hindi man lang nagparamdam yung talagang biological father niya. Hindi, yung once lang. Once lang, tumawag lang Malaki ganyan. na siya. Malaki na siya. Pero hindi pa nakikita ni Colette. Hindi. Ang Yung itsura isa, ng biological father niya, hindi Yun pa. lang sa VC lang talaga. Video call, ganyan. Okay, so may sariling pamilya na rin siguro. Sa isip niyo po ba, nagtatangkang or nag-a-attempt ngayon na mag-reach out yung biological father niya, ngayong sikat na si Colette? Parang hindi. Kasi, Or baka hindi siya aware? Hinanap kasi siya. Kasi parang gusto din siya makausap. Hinanap siya ng ABS-CBN. Parang gano'n. Oo, kasi ganun talaga yung ABS-CBN. Oo, tapos sa hanapin, ganyan, para makapiling, makasama. Ayan, so yun yung naging paraan, naging outlet para makilala niya, Pero makasama wala niya. walang nakaano sa kanya, walang nakakuha ng number. Ano pong pangalan pala nung father niya? Hindi din namin alam. Hindi niyo rin po alam yung biological father. So, yung mother lang talaga nakakaalam. Yan. Pero hindi niyo pa nakikita, nakasalubong niyo na ba, nakausap niyo na ba in person itong biological mother niya?
Si husband ko, nung pumunta lang doon. Sa Lanao. Okay, so wala pa talaga. So pero, syempre, kahit anong interview pa ni Kuya, ni PBB Big Brother, si biological mother ni Colette, wala din naman siyang mahihita ding magiging sasabihing kwento. Kasi wala siyang mga fond memories with Colette. Hindi niya naman naalagaan si Colette kasi 4 months old pa lang nung binigay na niya. So, wala siyang maikikwento na sino ba si Colette, paano pa siya lumaki. So, ikaw ang mas nakakakilala. Diba po, aside sa adoptive, yung mother, yung sister niyo po. So, kayo po yung magkukwento ngayon. Ano bang merong personality ito si Colette? Yun yung kakulitan niya talaga. Kaya kulit siya. Okay. Mabait. Aha. Tsaka yung... Anong year na ba siya sa MSU? Kasi diploma course siya. So, graduate na siya. 2 Okay. years. Okay. Ilang taon na ba si Colette? 20. 20 years old. Okay, so graduate na siya, diploma course siya. Parang Yung lang. last kailan yun, kuya? July ba yun? Face-to-face classes ba ito? Or, okay. So bago lang nag-graduate. Sa MSU din. MSU. Okay. Anong course po yun? Fisheries. Fisheries. Okay. And then, kasi may 4 years din na fisheries, BS Fisheries eh. So ito 2-year course na 2 years. fisheries. Yan yung plano niya sana i-proceed niya to 4 years. Ayun. Nakapasok na lang siya. Okay. Ayan, yun talaga gusto niya kasi, Kasi- ano ba, pangingisda ba ang hanap buhay? Or naman. ano ni tatay? Or ano, walang nakainganyo sa kanya na Gusto lang din niya kasi gusto niyang magtrabaho din sa working place ni papa niya. Mga QC, gano'n. Kasi Okay. So, quality control pala yung father Parang niya. gusto. Okay. Saan po ba ito? Sa Bureau of Fisheries mismo or sa kaning? Mga ganyan, si quality husband control. Kasi sa canning, Ah, siya doon. QC Hindi siya. naman siya QC. Yung sa engineering siya. Gusto Department. niya mag-apply doon. I see. Okay, so parang talagang nag-inspire sa kanya yung father niya. Nagsilbing inspiration, yung adoptive father niya. Okay, but since nakilala niyo si Colette ngayon, na lumalaki, ganyan, ano ba siyang klaseng bata na parang nakikita kasi nila sa parang dominante na para bang anong mga misinterpretations ng mga bashers Hindi talaga siya ganun. sa personal. Alam mo, oo, tahimik yan siya sa amin sa bahay. Wala, hindi nga ito malambing. Yun lang talaga siya. Tsaka yung pinakagusto ko sa kanya, yun bang, kahit anong, di ba minsan, yung mga kabataan ngayon, medyo, alam mo na, matitigas din Matitigas ang ulo talaga. Medyo masaway-saway din, yeah, pagsabihan. Pero mo yung nagka-talk back siya sa amin, yung sa mga tita, sa mami niya, hindi yun Hindi siya ganon. Hindi siya parang sumasagot-sagot. Kapag wala pinagsasabihan, talaga. hindi siya sumasagot-sagot ng pabalang, nagdadabog, ganyan, na parang akala mo, kaya mo na mabuhay sa mundo. Mga anak na ganyan no? Hindi siya ganong tipo na Okay. So, bakit rakitera ang bansag sa kanya? Kasi ganito yun. Nagla-live selling yan siya. I see. Okay. Oo. Okay. Pag walang pasok. So, Saturday, nagla-live selling siya. And then, one time nung senior high siya, Sariling kayo din, para talaga magkaroon siya? din siya ng extra income. Parang dito Kaya sa madiskarte siya. Parang may food court dyan dati sa crew din siya doon. Yung sa may Mabuhay Road. Pero nagsara na yata yan siya. Nung kasagsagan din ng pandemic yun. Nung grade 12 yata siya noon. And then, yun sa school, nagtitinda din siya ng mga frozen goods. Oh, Sa school, okay. sa mga Sa murang edad niya. Okay, kayang-kaya niyang mabuhay na pala kung gustuhin niya, no? Ayan, kasi maharaket nga talaga siya. Okay, isi-share ko muna tong ating live stream para, ayan, Colette, PBB. Okay, anyway, patapos ano pa po bang ginagawa ni Colette? Bakit siya naging raketera? And then yung second, dito na second year college na siya. Sa second year niya sa fisheries niya. Siya, parang sa din siya, library. Parang assistant. I see.
Okay, so ang dami niya talagang nirarakit, ano. At kaiba naman si Colette kasi sa murang edad niya, parang live selling ng ukay, tapos nag-a-assistant sa library, kung ano-anong ginagawa niya. Ayan. So, hindi siya totally dependent pala sa inyo. Hindi. Yung palahingi ng pera na Hindi umaasa siya na lang. ganon. Oo. Okay. Pag medyo kapos talaga, hindi kaya ng budget niya, yun nangihingi siya kay papa niya. Pero the rest naman po, yung mga income niya, yung nagsusustain din sa mga needs niya. Kasi wala, alam naman Pero natin. nagbibigay din po ba siya or sa kanya na yun talaga? Sa kanya na yun. Oo, kasi sariling din niya, no? Diskarte income niya talaga din. Extra income. Tapos syempre, siguro kung ngayon, magbibigay na yun, magsusuporta na yun, ano? Ito, close ba sila ni Alexander? Close ba kayo, ni Colette? Anong tawag mo sa kanya? Ate, ayan. Anong feeling na nakikita mo na sa TV yung ate mo? Proud lang. Proud lang. Proud talaga. Ayan, ganyan. Pero, ayan. So, kung makikita mo siya ulit, magiging artista na si ate mo, anong wish mo sa kanya? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ate, huwag mo akong kalimutan. Penging pera. Na-joke lang. Ano? Okay. Kasi 'di ba, sometimes nanonood lang naman tayo tapos hindi mo ma-imagine na yung ate mo andun na sa TV. Ayan. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka na ng ate bigla, hindi ka na parang baka hindi ka nakakilalanin, hindi ka na papansinin dahil celebrity na siya? Hindi mo naman iniisip 'yon. Baka kakalimutan ka na niya, ganyan. 'Di ba? Kasi si Mela nandun na nakatira sa Manila, 'di ba? Nung sumikat, yan, minsan na lang siya dito sa Jensen. So ikaw ba okay lang sa'yo? Ganun. Opo. It's up to her na lang. Inglesero ba to? You can speak English. Okay. Okay. Anyways, ayan. So, it's up to her na lang naman. Kasi pangarap niya din naman yon. Sana maambunan din sa pangarap, no? Ganyan. Okay. Ikaw ba may willing ka ding maging artista o gusto mo ding pumila one day sa PBB? Makapasok sa PBB House. Na-inspire siya kay ate niya. Gusto na daw pumila sa susunod. Ayun. Okay. Ay, talaga ba na nasabi niya din minsan? Ayun. Okay. So, ngayon, magbi-break muna tayo. Magbi-break muna kami ngayon, mga kamags. At kilalanin natin, kasi una na panood natin, no, nakanalaman natin, magulo pala yung naging sitwasyon nung pinamigay si Colette na 4 months old pa lang. Okay? Sa may adoptive mother na sister pala ng kanyang adoptive father. Ganyan, na naturingan niyang father. Papa tawag niya. Ang mama niya is sister naman ng papa niya. Ganyan tawag ganun. Ang gulo. Pero kasama po natin yung auntie ni Colette dito po at malalaman po natin kung ano-ano pa bang ibang hindi natin alam sa pagkatao ni Colette. Ayan. Para naman mas kilalanin muna natin bago tayo mag-criticize, no? Mang-bash, no? Ayan. Kasi syempre, madali lang mang-criticize without even considering kung sino ba itong taong kinikriticize mo. Mabuting tao pala. Okay? So, we'll be right back, mga kamax. Diyan lang po kayo. Like and share now dahil out of our discussion, may tatanong po kami at yun ang magiging hashtag of the day natin. Okay? Ang hashtag of the day natin, out of hours of the story ng auntie ni Colette. Okay? Ng tita ni Colette. Alright? And then, yun, dun kayo mananalo ng papremyo. Right here sa 107.1 Max News FM, Sock Surgeon. Do hang on. It's 1:45 na, mga kamags. Hindi natin patatagalin pa dahil baka busy pa si ate, si tita Nicolette. Ayan. And then, ito na, kung mayroong mang higit na nakakilala aside sa adoptive father and adoptive mother na sister ng wife ni adoptive father. Gets nyo ba? So, nalito din pati si Jean. Si Jean daw, nalibog po daw siya. Okay, sige. Ganon ka malateral teleserye yung ano. So, siguro naman this time kilalanin nyo na si Colette dun sa inyong mga newsfeed. Ayan, naglibog po daw si Cindy Elido. Ganito, ulitin natin.
Si Colette, 4 months old pa lang, ibinigay doon sa adoptive father na si Sir Ronald Madelo. Pero, in-offer din at the same time, ang nag-alaga talaga yung sister ni Sir Ronald. Okay? Pero nung lumaki na, kinilala niyang mama, yung sister talaga ni Sir Ronald. Ang kinilala naman niyang papa, ang brother naman ng sister na adoptive mother na tinuring, gets nyo? Magkapatid sila. Ang adoptive mga parents na naturingan ni Colette ay magkapatid. Okay? Na supposed to be ay hindi. Kaya parang sinabi ko, ay, hindi siya mother, as adoptive sister. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Okay, pero lumaki din sa kanila at naging wife itong si Miss Sam Madelo. Kaya dala-dala din ni Colette, Madelo din ang apelyido. Ngayon, si Miss Sam ay may anak na 10 years old na si Alexander. Ayan. So, Alexander, ikaw ba naguluhan din sa kwento ng ate mo? Ate Colette mo? Hindi, nag-gets ko lang sa first time narinig ko. Kailan mo narinig yan? Yung kwento about sa ate mo? Pagkapasok niya po sa PBB house. Doon mo palang na-realize na ganun palang story ng ate mo. Okay. So, hindi mo alam na adopted ito si ate Colette, ganyan. Alam ko na adopted siya, pero hindi ko lang alam yung pwede mo i-grab konti yung microphone. Ayan. Hindi mo alam na? Paano siya nabigay? Okay. Ikaw ba, kung ikaw sakali na-realize mo na binigay ka din, pina-adapt ka, ganyan, tulad sa nangyari sa ate Colette mo, ikaw ba paglaki mo, hahanapin mo tatay mo? Yung biological father mo? Opo. Si Colette po ba, talagang nangungulit po ba sa inyo, nasaan na kaya ang tatay ko? Nag-try ba siyang maghanap or mag-investigate man lang or maghanap doon sa Facebook kung saan kaya ang tatay ko, sino mga kapatid ko, sa nanay, sa biological mother ko talaga, sino-sino sila, mga kapatid ko. Meron bang pagtatangka or desire sa puso ni Colette na i-open up sa inyo? Actually, wala. Ayaw niyang makita na? Okay na siya? Nung time nga, nag-attempt na tumawag yung biological mother niya, parang hindi siya ready na kausapin pa. Ay, ganun ba? Matagal pa, nag-process pa yata siya. Mga ilang taon po siya nun? Siguro mga 15. 15 years old. Tapos 20 years old na siya ngayon, no? So, wala na ba yung desire na sana tumawag ulit? Yung mother ko, ganyan. Nung tumawag na naman ulit, tapos sabi ni mami niya na, tumawag si mama mo, kausapin mo na. Tapos, kinausap niya. Okay. Nag-usap sila, and then, siguro dahil din siguro sa hindi pa, yung SOCMED talaga, no? Hindi pa sila makakausap talaga. Parang, lately na, pwede nang mag-video call. Ganun. Ayun, okay. So, nag-video call na din. So, nung unang pagtawag ng biological mother niya, ano bang intention niya, bakit siya tumawag? Mere kumustahan lang ba or meron siyang sadya? Parang kinumusta lang niya. Nakwento niya sa akin, parang sinabi lang na mag-aral siya kasi hindi naman daw niya mabigay yun. So, walang pagtatangka ng biological mother niya na bawiin si Colette? Napapuntahin sa Lanao at dito ka na tumira sa akin? Wala. Okay. Ayun. Hindi ba niya nakakausap pa, nag-video call yung mga kapatid niya? Sabi niya, nag-video call siya yata yung sa kuya niya. Hindi ko yun nakita. Sabi niya. Okay, so bunso siya. So may tatlo siyang ano ba, ate, kuya? May mga pamilya na rin. Ay, may mga Kasi pamilya na younger din. pa sila. Oo nga, oo. 20 years old na si Colette ngayon, no? So may mga asawa na, may pamilya na. Okay, so wala na yung desire kay Colette na makapiling man lang yung kanyang pamilyang totoo. Yung pagpasok ng mother niya na nasabi din niya na parang nabuo yung niya, yung mga pieces. Ayan. Kasi, yun na nga, parang siyang hindi na siya broken pieces. So, parang na-complete na yung buhay niya kasi nakilala niya na yung mother niya. Pero at least, hindi niya man lang ba nabanggit na sana ang papa ko naman, ang biological father ko naman.
Walang ganon. Pero nung 20 years, sa loob ng 20 years, hindi nyo na pag-uusapan. Sana kaya ang papa ko ngayon? Ganyan. Napag-uusapan din, pero yung pagtawag ng brother niya, sinabi na sa na daw, Zamboanga. So, ayun, yun na. Wala na rin. After nung isang beses na nag-video call sila, after nun, wala na. So, hindi niya na sinabi na sana makasama ko sila ngayong Pasko. Walang ganon. So, kinonsider niya na talaga kayo yung pamilya niya. Okay. Tapos, gaano ba kalapit si Sir Ronald as adoptive father ni Colette, kay Colette? Close ba to sila? Or talagang parang walang pinagkaiba? Kasi 4 months old pa lang. So, parang tatay at anak na talagang turingan, Ayan. So, paano ba sila mag-ama? Papa's girl yun. Ay, papa's Mas girl. close sila ang dalawa. As in, talagang sama-sama talaga anywhere. Parang ganun ng bata. Sama-sama sa amin. Sama-sama sa inyo. I see. Okay, so parang hindi mo na rin naisip na, adopted anak lang naman to ng asawa ko. Ganyan, hindi mo na rin naisip. Hindi. Kasi Kinonsider alam mo kasi talaga si anak. Colette, sobrang sweet na bata noon. Mabait talaga siya. Then, sama-sama ko yan doon sa working place ko before. Yeah. Kasi by the way, mga Dala-dala kamags, dati po kasing secretary, ito si Miss Sam Madelo, ni Dr. Palsis, na pediatrician. Doon kami pala nagkakakilala. Nung na-message ako sa kanya, ay, nakakilala na pala tayo. Okay. Ayun. Kaya, buti naman po, pinaunlakan niyo po ako dito. Ayan. Kasi, ngayong Sabado na po, di ba? Yung big night. Yun, baka kasi hindi na natin baka hindi na makauwi si Colette dito, baka diretso artista na or whatsoever, Ang dami ng mga shows, invitations, ayan. For sure, kukunin sila ng KCC. Kasi dyan sila Oo. Di ba nga? So for sure, magiging na rin sila, magiging one of these days, baka magiging bisita na rin sila. Special guest na rin ang PBB4, Big 4, sa KCC Mall very soon. Pero sino kaya ang magiging big winner? Ayan, ano ang mensahe mo? Alexander, sa Ate Colette mo, mapapanood niya na to at pwede niyang i-replay ano ang sinabi mo dito at i-upload natin to sa YouTube na for good, sa DJ Chini YouTube. So makikita niya, mapapanood niya ano ang mensahe mo para sa kanya. Go ahead. Don't give up easily and keep fighting for your dreams. And good luck. Oh, galing naman ng message niya. Invite our listeners right now, ang audience din natin sa live stream. Paano ba botohin si Colette para maging big winner? Download the Maya app and Maya app, okay. cash in and click on the PBB icon. Okay. And pick Colette and pick the amount to vote. Okay. And Ayun na yun. Ayun na yun. Tapos send. Okay. Pero mura lang naman kasi pag 10 pesos, equivalent to 10 votes, no? Tama ba? 10 pesos, 5 votes, may 5 pesos, ba 10 pesos lang? 10 pesos only, guys, for 10 votes na. Bakit natin ipagkakait yun, di ba? Para kay Colette, na minsan ay binigay nung 4 months old pa ito nangarap at gustong mapaayos ang buhay, di ba? Okay, and why not? Why not? Suportahan natin. Okay, so, mag-download lang ng Maya app, tapos, ano nga yun ulit? cash in and click on Kakash the in PBB nyo? icon. Okay. Magka-cash in siya. So, meaning, yun, maglalagay siya ng pera doon. Kakash in. Okay. Alright. Tapos, Click on the PBB icon. so may PBB icon doon, ikiklik natin. Tapos, hanapin yung amount. Halimbawa, 10 pesos. Equivalent to 10 votes yon. Okay. Picture ni Tapos, hanapin yung picture ni ate mo, Ate Colette mo. Ang nakalagay doon ay PBB Colette ba? Or ano? Colette lang. Colette lang. Okay. So, yun, tapos send na, ganyan. Wala nang iba na gagawin. O, ganun lang kasimple, mga guys. Okay, so let's support Colette as a big winner ngayong Sabado. Abangan po natin yan. At Miss Sam, ano naman po ang mensahe niyo para kay Colette? Na bilang tita niya,
na ilang taon na kasama nyo siya, kasama, tapos one of these days, mapapanood mo na lang sa TV. Oh, yan. Keep fighting for her dreams kasi dreams niya ito eh. Talaga gusto niya maging artista Oo. po ba? Gusto niya maging performer. Performer. Kasi magaling kumanta si Colette. Okay. Oo. Galing din gumawa ng songs. Ay, nagko-compose din siya ng songs. Yung mga compose niya na song nasa loob ng PBB, sila yung gumawa nun. Kasama ng ibang housemate. Okay. Alright. And then, Kumakanta-kanta din siya sa mga show, ganyan. Or babanda-banda. Sa Sa school. may banda siya. Mga sa contest, ganyan. Nagka-compete. Sa school Okay. lang. Alright. So, may banda siya sa school. Parang representative sila ng pag may mga... Sana maimbitahan namin sila dito, no? One of these days, no? Ewan ko, papansin pa ba tayo? Sana mapanood natin, maano natin sila, ma-invite natin sila in person. Dito, kakanta si Colette. Ayan. At makakausap din natin kung maging guest sila sa KCC. Meron tayong access doon, maging VIP charity. Access tayo kay Colette. Ayan ang makausap natin at makantahan naman niya tayo. Alright. Okay, anyway. So, ano pong mensahe niyo po kay Colette for na itinuring na kayong parang second mother na rin niya? Palagi ko lang din pinapaalala sa kanya na maging humble pa rin siya. Kung ano mang narating niya, yun. Hindi siya tipong mayabang na bata. Hindi siya yung mayabang okay, na humble tao. pa rin. Okay. Na contrary sa mga sinasabi nila, no? Ayan. Tsaka ano naman, bibo siya eh, no? Talagang parang walang problema sa buhay. Wala, parang dinadaan niya lang sa ano. Siya, wala pa ba siyang boyfriend? Actually, meron. May boyfriend siya. Meron siyang boyfriend. Dito. Namin naman din niya. Sa Jensen dito. Taga dito. Okay, so buti hindi in-invite ni Kuya para kausapin doon sa loob ng bahay ni Kuya. Parang hindi na. Wala na. Ngayong Sabado na yung big night eh, no? Okay, sana na-interview din natin dito ngayon, no? Baka kasi biglang tuluyang iwan na siya, kalimutan na siya ni Colette. Okay, pero matagal na ba sila? Sabi ni Colette dun sa 3 years. Kasi hindi ko alam yun eh. Okay. 3 years na daw sila. 3 years na sila. Pero minsan lang namin yun na-meet talaga. Parang twice ko yan, no? Twice na. Okay. So, I'm sure proud na proud yung boyfriend ni Colette sa kanya. And then sana hindi siya kakalimutan. Kasi sometimes dreams talaga ng mga tao. Tapos pag ang sinasabi, pag sumisikat na, syempre iba na yung nakakasalamuha, nag-iiba na yung mga, syempre hindi maiwasan mo, in love siya sa ibang mga housemates niya, or ganyan. Tapos makakalimutan na yan dito. Katulad kay Melay noon, di ba? Nag-break din sila ng kanyang boyfriend dito. Pero hindi naman natin dinadasal. Kasi love is love talaga naman. Okay. But anyway, so, final message po talaga, and then invite our audience, our listeners to vote for Colette again. Para kay Colette, kung ano mang maging ano niya ngayon sa Big Four niya, maging big winner man siya, sana lang ganun pa din, maging humble lang talaga siya. Maging respectful. Yan na yan. Walang iyak-iyak na. Okay. Huwag niyang kalimutan din yung mga yung mga taong tumulong sa kanya para marating niya yung anumang ano niya ngayon. Paano niya ba sinabi, balik tayo sa umpisa talaga nung sinabing nakuha siya. Pasok siya sa bahay ni Kuya. Sinabi niya ba sa inyo or na-excite siya biglang nag-news sa inyo na ganito? Ganito lang yun. Parang final nila sa KCC. Nag-text siya kay papa niya na napasama daw siya sa yung pinakalas na screening. Yun lang. And then, tinawagan na siya. Mga isang linggo. Tapos ayun may na. nag-reach out na staff. Okay. Parang in-interview na pati husband ko. Kayo ba biglang naniwala or ano? Si husband, sabi niya, baka yan, parang Scam lang. parang si Colette. Pinrank lang siya. Okay. Hindi naman ganon si Colette. Parang totoo yun talagang sinasabi niya. Kasi ganon, hindi, kasi Colette kasi, parang honest siya. Hindi siya marunong mag-prank sa amin. Okay. Anong sinasabi niya, yun.
So kayo naniwala na pagdating, in-interview nyo na? Ako kasi ayun yung maniwala yung may mga ganon. Ayaw magpila-pila. Kasi parang sabi niya parang formality lang naman. May mga na-pick na yan. Akala kasi nila scripted na, ganun, meron na nakuha. Pero, hindi talaga. Pero si kulit na, naniwala na siya. Naniwala na siya na talagang walang nakaano yan. Kasi dati-rati, pati si Melay naman, hindi rin naman nag-audition talaga naman si Melay. Diba? So ngayon na naniwala na. Ito na, realidad na to. So kayo nag-aabang talaga lagi. Wala kaming tulog. Pati lahat ang sa PBB talaga. Lahat ng platforms. Nakabang kami. Ayan. Kasi nakita ko din ang page niyo po. Talagang all support ka kay Colette. Puro Colette. Ganyan. So, ikaw, patola ka pa ba? Namamatol ka ba dun sa mga bashers? May time, hindi ko na Pinapatulan nyo rin. Kasi sometimes harsh na rin ang iba, no? Nung bago lang. Pero nung medyo matagal na, parang okay lang. Normal lang na nangyayari talaga yan kahit pero saan. Pero the past few days, parang ang sarap na pumatol, pero kasi nasa Big Four na kasi talaga siya. Okay. So parang ano ba, ready ba si Colette na sa mga ganyan, bashers? Matibay ba loob niya as a person? Or hindi siya yung tipong mahinang nilalang? Minsan po ba, dumulog siya sa iyo na umiiyak, na may problema siya? Ganyan? Hindi. Very strong ang personality. Very strong. Alam ko kayanin niya paglabas niya. Ayan. Hindi nakikitaan sa personality niya. Adopted kasi ako, pinamigay lang ako. Hindi siya nagtampo sa nanay niya, no? Na bakit mo ako binigay, etc. Yun lang ang maganda kay Colette kasi wala siyang hindi siya mapagtanim ng galit. Ng sama ng loob, ganyan. Sama ng loob. So, okay na siya, kontento na siya sa buhay niya ngayon. Ganyan. Blessed na siya kahit papano na napunta din siya dito sa Jensen. Ayan. Otherwise, baka kasi hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Maaga pa yung mga kapatid niya na nagsipag-asawa. Baka kung nandun din siya, ganun din mangyayari. Okay, so ngayon, at least dito siya, hindi siya makakapasok sa bahay ni Kuya kung hindi rin sa kanyang story din kasi something na mag-aano din maka-capture din ng attention yun yung story niya na ang gulo kasi ang iba umiiyak na adopted lang ako kasi gusto ko makapiling nanay tatay ko ganito bakit nila ako binamigay, di ba nagtatanim ng galit. So as a strong person like Colette, kayang-kaya niya ring labanan itong mga bashers niya kasi kahit ng mga pinakamagandang artista may bashers pa rin, mga sikat na artista may bashers pa rin. Kasi Sharon Cuneta, may mga bashers pa rin. So, normal lang talaga. So, Colette, fighting! Fighting, Colette, and congratulations in advance. Big winner or not, big winner pa rin siya. Diba? Kasi top 4 Diba? Hindi na yun, okay na yun. Malaki na yun. Malaking achievement na yun. Ayan, that itself, yung nakita ka sa loob ng bahay ni Kuya, and then, yung mga challenges niya, nalagpasan mo, hanggang na umabot ka sa Big 4, napakalaking achievement na yun. Diba? Congratulations, Colette. Ayan. Anyway, sige, lastly, invite them to vote for Colette. Sa lahat po ng mga lahat ng generals, ay nanyayahan ko po kayo na manood ng Big Night. And then, anong bumoto oras na po rin. yun? 8:15 ng gabi. Okay. At saka meron yan atang sa gym. Dito sa gym. Ayan, Mayor. kasi nakita ko po na nag-invite din si Sir Manny Pacquiao. Nag-promote din siya na to vote for Colette. Tapos si Mayor. Si Mayor. Si Mayor nandun din yung sa video niyo na nakapost dun na nag-invite din na supportahan natin si Colette. So merong live viewing. Para meron silang ngayong Sabado. inanda. Sa gabi. Sa mismong Pero, sa hindi ko Lagaw alam Gym kung- or saan po? Sa Lagaw Gym daw yata. Pero hindi ko pa talaga. Pero parang ganon. May nagpagsabi na. Wow, talaga all support naman. Okay, sa homecoming, 'di ba? Kahit na Big 4 or not, may homecoming talaga 'yan. Ayan. Okay, congratulations in advance. So mga kamaks, natapos ang aming usapan. Kailangan na natin ng hashtag. At bago tayo mag-2, mag-break for 2 o'clock for the second hour. At bago tayo mag-bye-bye kay Madam, kay Miss Sam Madelo, maraming salamat for na pinaunlakan nyo ang invitation ko to interview you. Kasi kay Alexander, thank you so much din. And
And then, baka may gusto kang batiin mga classmates mo. Ipakita mo sa kanila, uy, kahapon nandito ako, sabi niya. Ano mo na, pati teacher mo, pakita mo to. Kasi pwede mo namang ma-review to sa aming page, tapos i-replay mo, andito ako, binati ko kayo. Sige na, go ahead. Shout out to my teachers and classmates, especially Teacher Shem and Eliani. Yeah. What school? SPED. Sa SPED. Alright. Wala ka nang nakalimutang batiin. Baka magtatampo. Si adoptive mother ni Ate Colette. Ayun, okay. Classmates mo, ayaw mo nang enumerate? Baka may crush ka doon. Say hi ka na. Napatawa na lang si mother mo. May crush ka na ba? Ganyan. Ayan, bawal pa. Crush lang naman na. Mama. Okay, yun lang. Si Armandid din o si Denise. Ayun. Yun lang. Sure ka. Best friend mo. Ayan, okay. Si Mother, Miss Sam, mayroon ka pang babatiin? Go ahead po. Hello po sa mga, sa mga fans ni Colette. Ayan. Mga supporters, maraming salamat po. Sa lahat ng mga moonlets dyan na sa paligid, maraming salamat po. Sa mga OFWs din na sumusuporta kay talaga. Colette. All the way po sila. Wow. Yan, thank you so much po. Tapos may color coding sila, di ba? So pink si Colette. Pink. So you wear pink on Saturday. You wear pink on Saturday. Baka mayroong mga live screen na i-set up ang Jensen for the big night on Saturday, 8 p.m. Ayan, so abangan po natin yan and wear pink. Okay, although naka-yellow sila ngayon. But let's wear pink. Alright. Meron din yun sa may Purok Mangga. May pa-foam party po sila. Wow! Foam party for Colette. Yes. Okay. Sa barangay, saang barangay po ba kayo ngayon? City Heights. Okay. So mayroon bang pa-welcome, din doon? Pa-live screen din sa barangay City Heights? Meron sila magpa-foam party after. Ayun na yun. Okay. Sige. Baka may mga malapit doon, pwede silang pumunta. Libre, pero if ever po na may mga donation, sila para sa voting po. Okay, sa votes yun. Okay, sige, let's go for Colette, the pink one. Okay, thank you so much po. Thank you, Alexander. Thank you, Miss Sam Adelo, the tita of Colette ng Pinoy Big Brother Gen 11. Ayan. Ano naman po mensahe nyo sa inyong husband na adoptive father ni Colette mismo na flight niya na bukas para makasama ang kanyang anak? Mag-ingat lang sila sa biyahe bukas. Okay. Sino pong kasama ni father? Yung sister niya, isa, tsaka yung mga kapatid din niya. Ayun. Pamangkins. Alright. Bakit hindi kayo kasama? Kasi may malita ako, 5 years old. Okay. Hindi pwedeng maiwan or iwanan, Okay, good luck na lang sa husband. Ayan. Diba? Syempre, and you're a proud tita also, Nicolette. Yes, Ayan. Kasi, proud na proud. Yeah. Kung todo, na yan. Okay, anyway, so, sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired.
Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sergeant. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.